Tapos susunod pa, presidente, anak ako. Tapos, pinapatawa ko lang kayo kasi alam ko pagod kayo sa biyahe. Sabi ni kanina, napag-usapan namin yan eh. Yung 2028 elections, sabi niya, kung gusto mong tumakbo ka, isa ako sa, hindi isa ako. Sabi niya, ako ang pinakaunang mag-contribute at tumulong sa iyo. Sabi niya, sana lang ay nasa labas na ako sa kampanya, kasi gusto kong mangampanya, pero sabi niya, pag sinabi mo sa akin na tatakbo ka, sabi niya, ako yung unang tutulong. Ba't po kaya nagbago isip niya, ma'am? Bakit po kaya nagbago isip ni PRD? Kasi dati ayaw kanya patakbohin. No? Ang discussion kasi kanina, ano ba yun? BBM yan eh. Sabi niya, Marcos daw tatakbo. Sabi ko, Marcos daw tatakbo. Sabi ko na, alam mo, wala nang boboto for a Marcos ever sa history ng Pilipinas. Maging na ako, fortune teller na ako ngayon, nakikita ko na ang future. Sabi ko sa kanya, walang boboto sa mga Marcos na for president. Kasi unang-una, sino ba ang kakampi niya? Yes. Ang mga dilawan. Ang mga dilawan, pagdating sa election, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yan pipili ng Marcos. Sabi ko, sino pang kasama niya ngayon, kaalyado niya ngayon, Makabayan. Sabi ko, kung ang Makabayan pipili, para nila lang give up yung kanilang money-making filosofiya na sila, na gusto nilang pabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. So, sino boboto? Wala nang boboto sa kanya na ako bumoto ako sa kanya noong 2022. Nagmahay na ko. Natagam. Nakakawa na og tagam. So, sino ba boboto sa Marcos? Sa susunod, wala na. Wala man silang kasama. Kayo yung sa Leo nagsama-sama. Alam nila yan. Kasi noong lumapit sila, alam nila na hindi nila kakayanin ang mga supporters ni Leni Robredo at the time noong 2022. So, ano ba yun? So yun. So sabi ko sa kanya, sino nang boboto sa Marcos? Sabi niya, pag ikaw tumakbo, sabi niya, yun na yan, sabi niya. Pag ikaw tumakbo. Thank you. Any more questions, guys? Yeah. Greatest fear ko ay, unang-una, syempre, pag merong simbak ko na ay mahitabo saya sa sulod, na ay may mangyari sa kanya sa loob na wala ako dito, so kailangan ko pa magbiyahe ng 16 hours para makaabot ka agad dito. At ang pangalawa ay yung magiging malungkot yung kanyang araw-araw. Malungkot siya araw-araw. Kaya pinipilit ko talaga doon sa mga kapatid ko na kailangan talaga merong pumunta dito para bumisita kasi allowed naman bumisita. So, dapat meron talagang pumunta dito na bumisita kasi ayaw natin malungkot siya. May dumaan na araw na malungkot siya. Kasi tulad ngayon, kanina, hindi natapos yung kwentuhan namin, di ba? Time out na, sabi nung gwardya. So, sabi ko sa kanya, ay, huwag ka mag-alala pa kasi babalik ako bukas. So, he has something to look forward to every day kasi merong
ano. Nandyan yung paborito niyang anak. Wala po. Sorry guys. Ikaw pala. Ay, ay, ay! Paborito ng Si Yapon ka niya, Mayor ma'am, Basta. di ba? Ha? Paborito ng Yapon ka niya. Ni PRD? Yeah. Ah, hindi, claim ko lang yun. Dili, kaya Claim ko lang. Wala naman sigurong magulang nagsasabi na may paborito siyang anak. Wala, diba? Wala siguro. nag-care lang siguro siya sa inyo, pero ang yung care din niya, na-show ba? Oo. Bale, ang care niya, instead na ipakita niyang love-love, nangusi na lang. Mangusi. One question, ma'am. Kumusta na po yung mother niyo po, si Elizabeth? Kasi the last time she really wants to go home. Oo. Sabi sa amin. Kahit ako man, sabi ko nga sa kaibigan ko kagabi, kasi nagtanong siya kung ano daw yung, kailan daw ako uwi sa Pilipinas kasi kailangan mag-meeting, mga ganun. Sabi ko, alam mo, paniwala ko, nararamdaman ko na kung ano yung nararamdaman ng mga OFW. Yung, alam mo yun, yung uwi ka na pero hindi ka pwede umuwi. Ganun yung ano ko. Oo. Tapos ang ano pa sa akin, ang mas worst pa sa akin ay yung nakatira ka ba sa hotel, tapos lilipat na naman ng hotel kasi security, 'di ba? So lilipat na naman ng hotel. So tapos yung kama ko kasi sa Pilipinas, matigas siya. Matigas. Kasi para hindi sumakit yung likod, tsaka hindi sumakit yung... Tapos madaming hotel, halos siguro lahat ng hotel, malambot yung kama nila, 'di ba? So masakit siya dito sa lower back. Tapos yung unan pa nila, malambot na yung kama, malambot pa yung unan, so nakatulog ka na ganyan. So, Ma'am, di nga. ganyan. Excited siya, ma'am, na makauwi. I'm sure excited siya na umuwi. Kasi sinabihan ko siya na, kailangan niya bumalik. Na naman, kasi gumagawa na ng schedule. Kailangan niyang bumalik. Pero sabi ko sa kanya, mag-isa ka na lang. Hindi na tayo pwedeng magsabay kasi para humaba yung ikot ng pagbisita. VP Inday, do you have a message to all the Filipino people? Unang-una, we are a disaster-prone country, no? Pero taon-taon na lang, para bang nag-aantay lang tayo ng kalamidad at ng emergency. Dapat lahat tayo ay magkaroon ng participation